Yung ang Panginoon, yung po tawagin natin ay Nazarite. Wow! So, Nazarite. Nazarite. Wow! Sabihin, pangako yung kanyang debosyon. Ito po ay bahagi ng kultura ng mga Hudyo. Kung siya may ibang mga Kristiyano na alin, parang Nazarite. Kasi bakit hindi yun nagpapagupit ng buhok. No? So, kaya nakita ko natin kay Samson, ang anak ni Manoah, sa unang pagbasa na narinig natin mula sa aklat ng mga hukom, no? Na ipinanganak siya, no? Bilang pangako ng Diyos mula sa lipi ni David, no? So, sabi nga natin ito ay sa lupain ng Sora, no? Kasi ito yung bahagi kung inyong maalala sa lumang tipan, noong nasakop ng mga Israelita ang tinatawag natin lupang pangako, no? Pinaghati-hati yun. Bahagi noon yung ibinigay sa lahi ni God kasi kanya-kanyang tribo, no? Hinati sa 12 tribo, no? So, binahagi yun sa atin sa unang pagbasa sa bayan ng Zora. Ito ay mga 23 kilometers mula sa Jerusalem. So, sa western part na bahagi ko, dito ipinanganak si Samson. No? At nakita natin na alin, kasi siya ay inuring na alin, na tagapagligtas mula mula sa kanilang mga kalaban ng panahon na yun, yung narinig nyo, no? Mula sa Filisteo, Philistines, no? Malabay na yun sa salitang Palestine, no? Kaya po yung sabihin ng mga Israel at yung Palestine, no? Ay makita ko natin more than 2,000 years ago. Pero sabi natin ay 3,000 years ago na. Kaya malalim ang pinag-ugatan ng mga yan. Well, yun ay tawagin natin ay maliit na bahagi, pero sana po maintindihan ninyo. No? So, yun ang buhay na ilalagkaloob ng Diyos kay Manoah, si Samson, no? Na kung saan ay makita ko natin na siya ay bahagi ng sabi nga natin, doon ay pinakita na yung kanyang lakas na yung mula gawa ng mahabang buhok. Pero hindi lang mo yun, ang buhok, yung tawagin natin ay Nazarite, no? Yung hindi pagkain, hindi pag-inom ng anumang inuming nakalalasing, no? Or nung panahon na yun, anything na galing sa grape, no? Kasi yun ang kalimitang ginagamit noon na inuming paglalasing, inuming nakalalasing, no? Mula sa ubas. Bagaman, sabi nga natin, may mga inumin na pwedeng manggaling sa buko, sa bigas, hindi kaya ay sa iba't ibang prutas. Pero yun, hindi iinom ng pagkain na nakalalasing, hindi magpapagupit. Kaya bahagi yun, no? Na kung saan makita ko natin no? Yung pangatlo, hindi pinanggit sa Ebanghelyo ninyo, hindi pwedeng umawak ng patay. Bahagi. Kung minsan kaya kasabi ko, kung minsan may mga ibang mga kapag-anak kapag namatay, ayaw umawak ng kabaho. Sabi ko, ano ito? Mga Nazarite pa ito. Ano?
wala naman kayong pangako binigawan na hindi kayo hawak ng patay. Ano? Kaya kung minsan yung hawakan nyo ay yung kabaong, ano? Ano yung kami mga pari, kapag may namatay ng pari sa amin, no? Kami ang naglalabas ng kabaong palabas doon sa simbahan. So, pero ito, no? Ito yung kasama sa tinatawag natin Nazarite vow. At bahagi rin na nakita natin na pareho kay Samson at kay San Juan Bautista. At dito, maliwanag na alin, hindi sila mismo nangako. Sila ay alin, bago pa sila ipinanganak, ay sinabi ng Diyos natin, para sa kanila, ito yung landas na kanilang tatahakin. Tanda ng alin, tanda ng kanilang pakipag-ugnayan sa Diyos. No? Yun ay kitang-kita lalo na kanino? Kay Samson. Kasi noong hinayaan niya na maputol ang kanyang buhok ni Delilah. Ano? Kasi sa pamaging, nung binayaan niya maputol siya ang kanyang buhok, well, hindi naman sinabi na putulin mo yung kailang bakit. Kasi ay nakipag-ugnayan sa kay Delilah na isang Filisteo, ano? Ay bahagi yun na nawalan siya ng lakas. Nawalan siya ng lakas. Bakit? Kasi yung bahagi na yun, yung hindi pagkainom ng nakalalasing na inumin, yung hindi pagpuputol ng buhok at hindi paghawak sa bagay ay yung bahagi ng kanilang pangako sa Diyos. No? Yun ay kanilang personal na pakipaglan. Kung tawagin natin ngayon ay alin, ay siguro sinasabi natin na debosyon, no? O kung tawagin natin ay panata, no? Bahagi yun, personal na panata, no? Na makita natin kanilang pakipag-ugnayan sa Diyos. Para po sa mga Israelita, ang kinahin ang tawag, Nazarite vow. No? Binahagi mo na rin po yan sa mga LCL, no? Sa kanilang pag-aaral mula sa banal na kasulatan. Pero yun, ang makikita natin, para maintindihan natin na itong dalawang ito, no? Ay bahagi hindi lamang sapagkat ipinangako rin sa kanila ng Diyos yung pagkakaroon ng anak. No? So, sabi nga ho natin, ay God cannot be outdone in generosity. No? Kaya bahagi rin ng ating patuloy na pagtugon na nawa ay tayo rin nawa ay maihandog natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Katulad ni Samson at ni San Juan Bautista na naghandog ng kanilang sarili para gamitin sila ng Diyos para iligtas ang bayang Israel. Kay Samson, iligtas mula sa pang-aapi at pananakot ng mga Filisteo. Si San Juan Bautista bilang tagapagmula ng ating Panginoong Jesucristo upang higit na makita yung kanyang pagparito bilang tagalapan ng pagliligtas ng Diyos at kanyang tagumpay laban sa kasalanan. Kaya maging bahagi yun. Sabi nga natin, at ito yun bago pa sila ipinanganak, ay itinalaga ng Diyos sila sa gawain nito. Well, tayo lahat hindi naman binigyan ng ganong klase na pagkakataon. Pero tayo ginagawagan ng Diyos. Saan ba tayo
itinatalaga ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa akin, may tatlong bahagi ng pamumuhay. Pag-aasawa, tinatawag natin bukasyon ng pag-aasawa, bukasyon na buhay konsagrado. Yung buhay konsagrado, may mga tinatawag natin pumapasok sa buhay konsagrado, yung kung tawagin natin religious life. Kung minsan narinig yung salitang mga religyoso at religyosa, ito yung mga madre, brother, na nagtalaga ng kanilang sarili. Kahit na ngayon may mga kung tawagin natin na lay, mga may asawa, pero ninayos sila, tinatawag natin yung mga third order. May mga third order ng Opus Dei, third order ng Franciscan, third order ng Jesuits, and then yung pangatlo ay pagpapari. So, alin man yan, sana makita natin na alin, na tayo ay itinatalaga ng Diyos. Ito yung bukasyon ko na nagnanais na alin, maglingkod sa Diyos. Sana po ay makita natin, sapagkat yung kabanalan is not by accident. Yun ay miniliti, pinagpapananuhan, kinikulusan. May maliwanag na direksyon na dapat nating panunungan kahit ano sa buhay ng asawa. Makita ko natin. Kaya po sana yung mga pumapasok sa buhay ng asawa, dadalhin ninyo yung inyong pamilya palapit kay Jesus. Bahagi ko yun, hindi palayo kay Jesus. Kaya makita ko natin, may mga special na pagkilos na pwede natin masabi na kung saan ay makita ko na. Pero sa larangan ng simbahan, yun ang tinatawag natin na kung saan ay pwede natin, sabi na natin ay italaga natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang sampayanan. At nawa, makita natin na yung ating paglilingkod, yung paglilingkod ng kasi, katulad ng ginawa ni Samson at ni Manoah, is not because para pagpalangin ako ng Diyos. Hindi, It is an act of thanksgiving, pagkapasalamat. Kaya nga yung ating ritual ng pagdidilaok, bahagi rin mo yun, naglalagay tayo ng bandana, pero ibig sabihin ninyo, yun ay pagpapasalamat. Bahagi yun, kaya ngayon, sana yung pagkilos natin, yung ating role, yung ating devotion, sa bahagi yun ng pagtugon natin sa daigdig na ito, ay alin? Ay maging buhay ng pagpapasalamat. Kaya kaya naging mabuting may asawa. Kaya ako'y maging mabuting pari. Hindi kaya ako'y maging mabuting pumapasok sa buhay ko sa grado. Bakit? Unais ng pagpasalamat. Ang mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Simula saan? Sa biyaya ng buhay. Susunod na yung pag-ibang mga pagpapala na nakita natin. Pero ano yun? Sana makita natin na yung buhay natin, katulad ni Samson at ni San Juan Bautista ngayon, isang pagkahandog ng pagpapasalamat.